Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kimpa. Wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, so ang tatalakayin ko po at pag-uusapan natin ay patungkol dito syempre sa pagpe-flex. Grabe nga naman talaga Paolo Avellino. Sumusobra ka na, kumukota ka na talaga. Grabe naman nga yan. Grabe. Wala akong ibang masabi kundi talagang ang perfect ng Kim Pao. Tapos may kasama pang basbas ng pamilya ni Kim Chiu. Di pa bongga? Grabe nga naman yon. Anyway, bago tayo pala po mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing meron po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto na nga, wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin ang ating balita tungkol sa kuya ni Kimi na talaga naman todo flex din kaya Paolo. Grabe, alam nyo may matalinhaga sa loob ng post na to ng kuya ni Kimi. Grabe, tinan niyo yung linlang Netflix. Grabe naman nga yung flex na flex. Ano to kumbaga ay bukod sa double meaning, dobleng purpose para ma-promote ang linlang but at the same time para ma-booking ang Kim Pao. Charot! Grabe nga naman yon. So una, syempre, ang pagpopromote po ng linlang guys, wag natin pong kalilimutan manood ng linlang sa Netflix. Yes po, nasa Netflix na po yan. Maaari na po natin mapanood. Sa mga hindi po napanood ito ng buo dahil may kanya-kanyang trabaho, eto mapapanood yun na po ng buo dahil nasa Netflix na po ito. And syempre may mga magiging ganaps po ang Kim Pao. Abangan din natin yan. Ayan, July 9 tapos July 10 naman po meron din naman My Love Will Make You Disappear on Netflix. So dito tayo sa Netflix. Ay, bongga naman talaga. Kuya William, ginaganyan-ganyan mo kami ha. Gets na gets namin yan, wag kang Netflix. Nung una, kala ko may spelling kasi dapat ay, pero flex guys, as in flexing Paolo Avellino on screen. Ay, apakabongga naman, sana all na flex ng bayaw. Ay, proud na proud sa bayaw niya. Grabe naman, kuya. Kuya ba, kinikilig na naman. Hindi na naman ako magkaintindihan sa sobrang kilig na to. Panigurado, marami na naman Kim Pao fans ang hindi magkakaintindihan. Magigulong-gulong sa kanilang hinihigaan. Magtitinili sa sobrang kilig. Grabe naman yan, Kuya William. Binubuang mo na kami. Konti na lang talaga, masisiraan na kami ng Charot. Tatakasan na ng katinuan. Pero hindi. Grabe naman kasi talaga yun. May pagpa-flex. Diba? Piniflex. Paolo Avellino pa talaga yung sa screen. Kuya, si Kim Chiu yung si Kim yung kapatid mo ha. Hindi si Pao. Charot. Grabe, proud na proud yan. Ay, botong-boto yan. May pag-flex kay Paolo Avellino, ibig sabihin, goods na goods na goods. Grabe, napakano nila, no? Supportive kay Kim. Napaka-supportive sa kanyang career. But at the same time, napaka-supportive din sa kanyang jowa. Grabe nga naman yun. Anyway, bago tayo matuluyang takasan ng ating mga bait, sabi dito ni Madam Norma Dayag, Kim is one man woman. Gandara, doon ako sa naging solid, doon ako mas lalo naging solid Kim Pao fans. Rejection sa dalawang boyfriend na very strong independent. Na once naloko siya,
Kim totally will never give chance to them. Yan ang strong belief ko kay Kim kasi she is stuck to one man. Even marami ang may gustong ligawan siya. God bless Kim Pao. So, with Aki. So, yes, totoo yan. Si Kim Chiu is one-man woman. Kaya kapag niloko siya, bakit pa niya bibigyan na yung chance? Nag-stick na siya doon. Tumagal siya doon, naging loyal siya doon, pero ganun pa rin yung ginawa sa kanya. Niloko pa rin siya. So, bakit niya sasayangin pa yung another pagkakataon? 'Di ba? Kasi kung talagang mahal siya, hindi yung gagawin sa kanya. Naging loyal naman siya. Very loyal si Kim Chiu, one-man woman yan. Hindi naman si Kim Chiu, tawag dito, maraming naging jowa. Sa tagal niya sa show business, kung nilamon din siya ng sistema ng showbiz, kung hindi matatag ang paninindigan ni Kim Chiu, baka po na bahay na si Kimi, etc. Tinikman lang sabay nilayasan. Pero hindi, kasi si Kimi matatag ang kanyang pong paniniwala. Ayan. Maigi na nga lang ganun po ang paniniwala ni Kim Chiu, diba? Hindi pwedeng mag-live-in hanggat hindi kasal, and etc. pa. So, hindi na natin iisa-isahin kung paano po naging dissenting babae si Kim Chiu. Pero doon pa lang sa talagang napaka-loyal ni Kim, no need talaga na papasukin pa muli sa buhay niya yan. Kasi sobrang naging tapat siya, tapos ganyan yung gagawin. Diba? Kaya, sana huwag na sayangin pa ni Paolo Avellino. Diba? OMG guys, love yourself. Sa mga nandito ngayon na broken, guys, love yourself more. Wala po ibang magmamahal sa sarili natin kundi tayo po, 'di ba? Sabi pa dito ni Ma'am Norma Dayag, Gandara, ito na naman ako expressing my desire to my idol Kim Pao. Kakatapos ko lang manood ng Linlang. Hindi ako magsasawa sa kanila kahit yung role na Askabet. Yes, 3 na pinanood dito. Love na love ko silang dalawa at di ako magsasawa sa kanilang dalawa. God bless them both. So with Akid, also their fans worldwide and their legit vloggers. Bigyan po sabihin pretensyon ng pinanood ang Linlang, and eto muli sinusuportahan ng Linlang sa Netflix. Guys, ang goal natin ay mapa-top 1, top 2 po ang Linlang. Diba? Grabe. Huwag po nating putulin ang ating init ng pagsuporta sa projects po ng Kim Pao. And kahit siguro naman hindi ko kinakailangan to i-remind, matik na yon kasi mahal natin sila Kim and Pao. At maganda naman talaga yung story. Bukod sa fan natin sila Kim and Pao, maganda yung story, worth it to watch talaga siya. Hindi siya yung pinagtsatsagaan lang kasi fan tayo nila Kim and Paolo, but the story itself, kahit siguro sino po ang maging maging artista gumampan, ay maganda yung story. It's just that naging perfect lang talaga kasi sina Kim and Paolo yung gumanap, kaya at bagay na bagay sa kanila. Kaya naging ganyan din po ka-successful ang Linlang. Anyway, sabi naman dito ni Madam Edita, hello Gandara, yes, isa kami. Isa si Kimi sa host kasi isa siya sa first big PBB edition by 2006. Dapat nandyan siya. The best si Kimi. Pinagpala siya kasi mabait, masipag at talentado. Talentado. And of course, super Latina si Kimi sa gabing yon. Lahat ng PBB staff nandyan. Si Madam Cory at si Derek Loren at sa Jamie staff din nandyan. Happy kami sa mga nanalo ng PBB Big Duos. Congrats to them. Ako, Team Rawi. Medyo masakit sa akin na hindi panalo yung Rawi. But thank you sa mga sumuporta. Kasi biruin mo yun, wala namang nagdala sa Rawi na malalaking pangalan, influencers, tanging taong bayan talaga bumoto. Alam niyo yung ganun din kay Kim Chiu buong talaga siya,
yung pagkapanalo ni Kim sa PBB, taong bayan talaga nagdala. Kaya ang daming fans niya, kaya naging successful kasi legit taong bayan talaga ang may gusto, hindi lang pera-pera ang usapan. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa mga susunod kong chika. Maraming pong salamat.